Maligayang pagdating sa aming channel. Dito, isasama ka namin sa isang kakaibang paglalakbay sa mundo ng mga abandonadong istruktura. Sama-sama nating tuklasin ang mga bahay, gusali at iba pang lugar na niluma at kinalimutan ng panahon. Pinagsama-sama namin ang mga karanasan mula sa iba't ibang explorer upang mas maintindihan at maramdaman mo ang bawat kwento sa likod ng bawat sulok. Tara, samahan mo kami sa mga nakaraan at saksihan ang mga misteryong bumabalot sa bawat pader. Mag-subscribe, mag-like at i-on ang notification para updated ka sa mga bagong uploads araw-araw. May natuklasan kaming isang bagay na talagang kahanga-hanga na nakatago sa loob ng kamalig ng abandonadong tahanang ito sa Italia. Pero bago natin puntahan yon, pasukin muna natin ang loob. Sa isang maliit na nayon sa Italia, nakatayo ang isang tila ordinaryong abandonadong villa. Mahigit 25 taon na nakasara ang mga pinto nito hanggang sa binasag namin ang mga sapot ng gagamba at muli itong binuksan. Habang nililibot namin ang mga silid at sinusuri ang mga naiwan, unti-unti naming nabuo ang kwento ng pamilyang dating nakatira rito. Mga taong kumikita sa pamamagitan ng pagre-restore at pag-preserve ng mga klasikong kotse. Sa isa sa mga lumang journal ng ama, nakakita kami ng isang tumatatak na linya. Ang pagpreserba ng mga motor na ito ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kung hindi ko na ito magagawa, mas gugustuhin ko pang mamatay. Napakalaki ng sambahayan na may maraming henerasyon na nakatira sa iisang bubong. Isang tradisyong karaniwan pa noon sa mga rural na bahagi ng Italia. At sa rehiyong ito, itinuturing na may kaya ang pamilya. Lahat ng bakas ng kanilang pamana ay naiwan pa rin sa bahay. Bawat silid ay kumpleto pa sa mga kasangkapan na parang may nakatira pa rin dito. Ngayon, bumabagsak na ang mga kisame at unti-unting gumuho ang mga pader sa ibabaw ng kanilang dating mga pinakaiingatang ari-arian. Kamusta sa inyong lahat? Welcome muli sa Bros of DK. Nakahanap na naman kami ng isa pang kahanga-hangang villa ng isang pamilyang sangkot sa kalakalan ng mga kotse, pero hindi basta-bastang kotse, mga lumang modelo na tulad ng nakikita ninyo. Ilan sa kanilang pinakamamahaling kayamanan ay narito pa rin. Matagal na silang nakatayo rito. Tingnan natin. Wow! Hindi man lang bumubukas. Hindi? Oh, ako lang pala. Tingnan mo ang mga sapot ng gagamba. Grabe, ang luma na nito. At may isa pa rito sa kabilang side. Mas gusto ko pa nga ito. May bubong itong cabrio. Kapag napakinis at napakintab ito ng maayos, siguradong maganda pa rin. Sino ang nakakaalam? Halika rito. May gusto akong ipakita sa iyo. Gusto ko ang hood nila. Hindi ko alam kung anong brand ito. Sa tingin ko, Fiat kung hindi ako nagkakamali. Oo, Fiat nga. Siyempre, isang napaka-Italian na kotse. Grabe, nandyan pa ang makina pero sigurado akong hindi na ito aandar. Tingnan mo kung gaano kaganda ang dating logo ng Fiat. Parang bersyon ng Fiat ng Flying Spur ng Rolls-Royce o Bentley. Totoo. At itong isa sa kabilang side, pareho pa ng hood. Isa na namang Fiat. Sandali lang dito, pupunta lang ako sa kabilang side dahil may espesyal na feature ang mga kotse na ito. May suicide doors sila. Ha? Hindi na natin maisip magmaneho ng ganitong kotse ngayon. Hindi. Ang liit ng dashboard, napakasimple ng lahat. Gaano na kaya katanda ang mga ito? Mahirap sabihin, wala akong idea. Siguro mga 1950s o 60s. Mukhang ganun nga. Kung may nakakaalam, ipaalam ninyo sa comments. Kasya kaya ang maleta mo sa trunk na ito? Ito na ang ilan sa mga huling natira sa koleksyon ng kanilang mga kotse sa kanilang negosyo. Masasabi ko, hindi ko alam kung talagang negosyo nila ito, pero marami silang litrato ng mga kotse na ni-restore nila. Kaya iniisip namin na maaring ito ang kanilang negosyo o libangan. May isa pa rito, tuluyang natatakpan ng ivy. Ang ganda! Marahil ito ang sasakyan ng pamilya noon. At dito makikita ang labas ng bahay. Ang napakagandang dilaw na villa. Napakagandang lugar. Ngayon, dadalhin namin kayo sa isang malawak na tour sa buong bahay at tuklasin ang lahat na iniwan nila 25 taon na ang lumipas. May mga magagandang larawan na nakasabit sa dingding, ang Italian Alps. Hindi lang may Swiss Alps at French Alps, meron ding Italian Alps. Isa pang larawan, siguradong napakapayapa ang buhay noon. Ang hagdanan na magdadala sa atin pataas mamaya, pero tingnan muna natin ang ibabang bahagi ng gusuling. Isa rin itong tirahan gaya ng nakikita ninyo.
May mga taong nakatira rito. Napakalaki ng gusuling at mas malalaki pa ang mga pamilya noon. Karaniwan sa Italia na matagal tumira ang tiyay sa bahay ng kanilang magulang at malalaki ang pamilya, mas lalo na noon. Kakapasok lang namin sa kusina, isa sa pinakamahalagang lugar sa Italia kung saan nagluluto sila ng mga kamanghamanghang putahe. Kapag nakapunta kayo sa Italia, kailangan ninyong subukan lahat ng restaurant. At syempre, ang alak din. Gusto ko ang mga kahoy na beam sa itaas, nakayuko na, parang malapit ng mabali. May Electra sewing machine pa rito, isang magandang piraso. May mga bagay pang naiwan, ang radyo. May maliit na lugar rito para magluto, gawa ng kape, nandito pa rin ang lahat. May mga maliliit na dekorasyon sa stanche. Gusto ko ang plato na ito. At itong dekorasyong hugis na su. Para saan kaya ito? Siguro lalagyan lang ng maliliit na bagay. Ang ganda! Anong silid ang nasa likod? Isang maliit na kwarto. Siguro isang lugar para umupo. May mga painting sa dingding. At syempre, nasa Italia tayo. Napakarelihiyoso nila. Noon pa man at hanggang ngayon. Makikita ninyo ang mga relihiyosong imahe sa buong lugar na ito. Dito sa likod ng basement o unang palapag siguro, may isa pang maayos na sitting area o living space, medyo nasa maayos pa ang kondisyon ng kwartong ito. Sa isang punto, naglagay sila ng mas modernong kasangkapan sa mga abandonadong lugar na ito. May maliit na halaman dito at isang record player. Narito ang mesa, may ilang bote pa ng alak na naiwan. Isa itong napakagandang sala noon. Isang lumang telebisyon ay narito pa rin. Blaupunkt, hindi na masyadong nakikita ang brand na yan. Tingnan mo ito, ingat sa tinatapakan mo. Ang ganda, ginagawa ito ng mga bata noon. At narito ang football team. Lahat sila mukhang tunay na Italian, may bigote, kulot na hirak at lahat na. At syempre, mas maraming relihiyosong imahe. Nasa Italia tayo, laging naroon. May isa pa mula sa mga bata, kung maingat tayo, maipapakita rin natin ito. May isang lalaki humuhuli ng anghel. Mukhang relihiyoso nga. Ang ganda, pero hindi ko maintindihan. May magandang Romanesque na gusuling pa sa likod ng larawan. Siyempre, bawat Italian na bahay kailangan may wine cellar. Tingnan natin. Sa tingin ko baka nandito lang. Medyo walang laman. Sayang naman. Hindi masyadong maraming bote. Oo, hindi ganun karami. Meron ding mga bote sa itaas. Ay, grabe. 2 litro. Oh, 2 litro nga. Magandang dami na yun ng alak. Ibig kong sabihin, sapat na yun para sa isang hapunan. May nakikita rin akong isang maliit na espasyo sa ilalim nito na parang crawl space na gusto kong tignan. Dadalhin ko ang kamera. Sige, mag-ingat ka. Isa lang ang hagdan, parang may kulang na ilang baitang. Meron ba talagang makikita? Pahawak sandali ng kamera. Oh, hanggang dito lang pala. Pero malamang, isa na naman ito sa mga espasyong inkita na natin dati kung saan nila iniimbak ang alak. Napakalamig dito sa ibaba dahil mas malamig dito kumpara sa taas. Oo, dahil exposed ito sa bato. Sige, susubukan kong umakyat ulit. Gustong-gusto ko ang arko na kisame dito. Ipinapakita nito na talagang luma ang gusali. Oo, luma nga, pero hindi pa rin namin alam kung gaano ito katanda. Sige, umakyat na tayo. Kahit ang pasilyo nila ay puno ng dekorasyon. Magagandang larawan ng bakasyon gaya ng makikita ninyo. May isa pang larawan ng Alps dito. May telebisyon pa nga sa gitna ng daanan paakyat. Ito ang pintuan papunta sa likod bahay na hindi pa namin napupuntahan at hindi na rin namin mararating. Pero 30 taon na itong abandonado, kaya medyo lohikal na ganun ang kalagayan, hindi ba? 1986. 1986. Wow, ang tagal na noon. Ang tagal talaga. Narito ang pangunahing bintuan ng lugar. Kahit sa entrance hall ay may ilang gamit pa. Isang cute na stuffed bear, marahil mula sa mga bata. Tignan mo ang nakasabit na kandila doon. May buong banyo rito. At malaki pa. Malaki ang pamilya nila kaya kailangan nila ng malaking banyo. Wow, gusto ko ang mga ito. Lalagyan ng shaving cream. May nakatikip pa ngang Ray-Ban dito. Ang Ray-Ban ay isang kumpanyang Italyano. Oo na, napakalaki at magandang banyo. Maaaring pagpasok ng mga tao ay pwede nilang gumamit ng banyo agad. Baka ayun ang dahilan. Galing sa trabaho, maliligo muna bago pumasok sa bahay.
Hindi ko alam kung tama ang hinuha na iyon, pero baka nga. Bakit may sample na tile na nakasabit sa dingding? Siguro galing iyon sa isang kumpanya bilang sample. Ewan ko, pero ganun talaga minsan. Tignan mo ito. Isa ito sa mga paborito kong silid sa bahay. Malaking kwarto na ginawang billiards room, isang lugar para magtipon ng pamilya. Sa tingin ko napakaaliwalas nito. Medyo pangit lang ang billiards table. Sa kasalukuyang kalagayan nito, sira na. Pero tignan mo, kapag pimasok ang bola, bumubukas ito. Ang galing, napaka-cool. Dati, kumpleto pa siguro ang lahat dito. Pero gaya ng makikita ninyo, bumagsak ang kisame. Bumagsak ang plaster sa ibabaw at natabunan ng lahat. Sa tingin ko, sa ilalim nito ay ang kusinang nakita nating nakabaluktot ang mga beam. Malamang dahil sa bigat ng bumagsak dito. Grabe! Babalikan natin ang billiards room mamaya at manatiling nakatutok dahil ipapakita namin sa inyo ang isa sa mga pinakaastig na silid sa loob ng ilang sandali. Sa tingin ko ito ang master bedroom. Oo, mukhang ganun nga. Maganda naman talaga. Pero ang kama, sasabihin ko na ng diretsyo, pangit. Bakit nila ilalagay ito sa isang napakagandang lumang gusali? Napakamoderno at hindi akma. At kulay berding parang suka. Ayoko talaga ng kulay na iyon. Pasensya na sa lahat. Maraming sigurong sasang-ayon sa iyo. Hindi maglalagay ng ganitong kama sa isang ganitong kagandang gusali. Nakakahiya talaga. Pero may ilang magagandang elemento rin. Gustong-gusto ko ang wallpaper sa dingding. Totoo, maganda siya. May texture pa. Oo, yun ang salita. Textured. Kahit ang takip ng fireplace ay may parehong wallpaper. May ilang damit na nakasabit pa dito mula sa dating may-ari. May mga magazines pa rito. May petsang August 16, 1993. Ang pinakahuling petsang nakita namin ay 1999, kaya maaring iyon ang taon kung kailan tuluyang naabandona ang lugar. Sa kamamasang palad, kaunti lang ang impormasyon na naiwan dito. Pero marami pa rin kasangkapan, kaya medyo kakaiba. Gustong-gusto ko ang kabinete na ito. Nandito pa lahat ng damit at pati mga pabamo. Ang galing! Isang maliit na model na kotse pa. Malalaki man o maliliit na kotse, talagang umiikot ang buhay ng pamilyang ito sa sasakyan. Napakagandang silid. Balik tayo sa sentral na bahagi, ang billiards room. May napakagandang fireplace dito. Kapag umaandar ito at may billiards table sa bakad, siguradong napakaganda ng ambience noon. Tingnan ang detaling narito. Napakaganda. May nakasabit pang sombrero sa dingding. Pero kailangan nating mag-ingat dahil mukhang malapit nang bumagsak ang kisame. Narito naman ang silid ng mga bata. Oo, sigurado. May stuffed toy doon. Bagay na bagay sa kwarto. Mas ramdam mo dito ang pagka-Italyano ng lugar. Ito talaga ang inaasahan nating makita sa ganitong bahay. Tingnan mo ito. Parang Louis style. Oo nga, kahit ang handbags ay nakabalot pa sa plastic, marahil mula pa sa dry cleaner. Wow, tingnan mo ito. Puno ng libro at mukhang dekalidad pa. Nasa maayos na kondisyon pa rin. May daan-daang magazine sa ibaba. Napakagandang silid na naman. Ngayon, puntahan natin ang paborito kong silid sa lugar na ito. Madaling maintindihan kung bakit ko gusto ito. Napakaganda. Nakahihinga ng ganda. Tulad ng karamihan sa mga Italian villa, may napakagandang painting. Pero ang isang ito ay talagang kakaiba. Detalyado, makulay at talagang kahanga-hanga. Malamang inabot ng ilang linggo ang isang pintor para makalikha ng ganitong obra. Dito sa itaas, gusto kong ipakita ang mga medalya sa gitna. Ang gagandang gilog na painting ng isang lawa na may kastilyo o simbahan sa Alps. Gustong-gusto ko ito. At ang lahat ng kahangahangang disenyo at dekorasyon sa paligid. Oo, para sila mga dragon. Oo, at may mga florera rin akong nakikita ron. At meron itong sentrong bahagi na kadalasan ay kumakatuon sa langit o paraiso. May nakasulat pa ron na Italyano o baka Latin. Oo, Latin nga. At makikita mong bumabalik ang mga dragon sa bahaging ito. Isang bagay na talagang gusto ko. Tingnan mo ron, may takip doon. Dati iyong butas para sa fireplace. Noon marahil ay actual fireplace yon. Pero kahit ang takip ay may disenyo rin. Oo, pininturahan pa nila ito. At kung titingnan mo naman ang bahaging ito, may isa pang medalya sa gitna. Muli, ang Italian Alps. Napakagandang kisame. Talagang napakaganda. Sana ginagawa rin ito ng bawat bansa. Sana pati sa bansa ko. Kung wala ito, magiging napakapayak lang ng silid.
Isipin mo ang kwartong ito na walang ganitong kisame. Wala itong dating. Sa tingin ko, ang mga pinturon ay dati ring may mga painting na inalis na. Malamang, oo, karaniwang din ginagawa iyon. Pero gaya ng nakikita ninyo, ang natitirang bahagi ng silid ay isang simpleng sala na medyo mapurol na kasangkapan. Parang hindi siya masyadong natuwa at kahit ang pader ay may bitak na ron. Ayo, hindi ko agad napansin iyon. Mahirap ayusin ang ganong sira. Tingnan mo ito. Isang larawan ng lalaki at isang bata na nakaupo sa isa sa mga lumang kotse na malamang ay pag-aari nila. At mukhang ito pa ang likod bahay ng lugar. May isa pang napakagandang lumang kotse sa larawan. Mukhang mula 1930s o 1940s. Napakagandang piraso at siguradong napakamahal na nito ngayon. Meron ding mga maliliit na emblem o dekorasyon na nakasabit sa dingding. Nandyan pa ang mesa. Kumpleto pa ang mga gamit. Isang maliit na radyo. Grundig. German. Maayos pa rin ang lahat ng nakalagay. Meron pang isang magandang larawan. Talagang may espesyal na ugnayan sila sa Alps. Mahal nila ang mga bundok doon. At totoo naman, napakaganda ron. Makikita mo ito sa buong bahay. Mukhang bumalik ang ginang at inilagay ang kanyang bag dito kasama ang kanyang sombrero. Ano meron dito? Isang mesa na may mga dokumento pa at magagandang larawan. Oo, malamang ito ang kanilang mga ninuno, mga lolo't lola sa tuhod. At dito sa sulok, may kabinete na may mga alaala pa sa loob. Gusto kong ipakita. Hindi ko sigurado kung pamilya ito o grupo lang na magkakasama. Pero maganda. At dito naman, may isa pang larawan. Nakalagay ang 1926, Esploratori Cattolici Italiani. Parang Boy Scouts o Girl Scouts. Wow! Umakyat tayo muli. Dahan-dahan sa gitna ng mga debris. Susubukan kong iwasan ang mga nakaharhang. Pumasok tayo rito. Mukhang isa na namang silid ng mga bata. Sigurado, mukhang maraming batang nanirahan dito. Maganda ang kwarto, maaliwalas at cozy. Ngayon plastic na ang figurines. Pero noon, may kahoy na figurines na malamang ay pininturahan ng mano-mano. May isa na namang larawan ng ninuno sa dingding. Napaka-Italiano, lalo na ang bigote. Mahaba ang upuan, parang French chair. Pwede ring Italiano, bakit hindi? May mga gandang switch para sindihan o patayin ng ilaw. May maliit na mesa rin dito. Mukhang Boy Scout na naman. O lahat sila ay may korona sa ulo. Ha? Music school pala iyon. Tingnan mo. Oo nga, music school. May pink na mesa rito sa ilalim, may mga pabango pa rin sa ibabaw, at isang pader na halos sira na rin. May sewing machine pa rito. Singer ba ito? Gusto kong makita kung singer. Ano ito? Hit and New? Parang German yata ito. Hindi pa namin nakikita ang brand na ito dati. Wow! Hindi ko pa nakikita ang tatak na ito. Kung may nakakaalam ng kung anong bansa o anong taon ito gawa, pakisabi. Mukhang may foot pedal pa ito sa ibaba, at ang foot pedal ay mula sa singer. Dito sa sulok, may paragos ng mga bata. Marahil ginagamit kapag may nyebe. Oo, umuulan ng nyebe rito sa Italia kasi mataas ang lugar. May natira ring parang bowling o skittle set dito. Ang gagandang lumang laruan ng mga bata. Tunay na alaala ang naiwan dito. Nakasulat ba rito ay Happy Birthday? At ito naman marahil ay para sa Father's Day. Ang anak na babae ay nagbibigay ng puso sa kanyang ama. Mas marami pang larawan, mga group photos. Ito ang daan papunta sa attic. Mamaya na natin puntahan yun. May isa pang attic space dito. Medyo magulo. Ipapakita ko lang sandali. Narito pa ang kama ng mga bata, kasama ang mga comics na binabasa nila noon. Daan ng manggasin. Wala pa silang computer noon kaya marami silang binabasa, mga libro at iba pa. Ito naman ay pininturahan na sa ibabaw, pero dati ay may painting din sa itaas. Marahil kumasda na kaya nagpasya silang huwag nang ilabas. Nakakalungkot kasi makikita mo pa sa ilalim na gumuho na ang itaas. Dati siguro ay isang asul na painting, marahil langit din. Tingnan mo rito, nandito pa ang sapatos. Maayos pa rin ang kondisyon. Mukhang tunay na Italian na sapatos. Tingnan natin ang isa pang attic. Oo, may ilang pang painting dito. Mag-ingat, may mga painting sa sahig.
May mga litrato pa. Tingnan mo yon. Wow! Galing kaya yun sa isang pelikula? Parang esena sa pelikula. Isa pang silid, isa pang attic space. Grabe. Narito ang isa pang silid at may isang bagay akong napansin dito. Parang may walking aid o pantulong sa paglalakad. Kaya marahil may nakatira rito na kailangang sumailalim sa rehabilitasyon. Tingnan mo, makikita mo rin dito. Oh, may painting sa kisame. At sa bahaging ito, mas malinaw pa. Tingnan mo yan, may buong painting sa ilalim. Nakakalungkot. Malamang pati rito sa ilalim ay may painting din. Oo, dito yan. Kita pa ang bakas. Lahat sa bahay na ito ay pininturahan noon. Tunay na Italyano. Talagang Italyano na Italyano. Hanggang ngayon naman ay Italyano pa rin pero dito talagang makikita mo ang karakter nito. Oh, may isang magandang silid sa dulo. Isang kaaya-ayang double bedroom na may mga kamana na muli talagang Italyano ang estilo. Ang mga maninipis na bakal na kamana ito ay laging makikita sa Italia. Dapat siguro ay nasa ibaba ang mga ito. Napakagandang kwarto bilang tulugan. Oh, ang bintanang iyon ay gumagawa ng kakaibang tunog. Photo album ba ito? Tingnan mo sila, nag-skiing. Gustong-gusto ko ang mga lumang litrato. Maraming alaala ang naiwan sa lugar na ito, gaya ng makikita ninyo. Akala namin ay kaunti lang, pero marami pala. Oh, tingnan mo ang napakagandang sinaunang gusli sa larawan. Isang kahanga-hangang photo album ng pamilya. Napakaraming litrato rin. Tingnan mo ang headboard ng kamarito. Hindi ito kahoy. Lahat niyan ay pintura lang. Napakahusay ng pagkakagawa. Mga lumang kotse na naman. Ang pamilya ng mga old-timers. Mga talagang magagandang modelo. Parang Rolls-Royce. Ford Model T kung hindi ako nagkakamali. Tunay ng magagandang piraso. May isang ladrilyo pa roon na maluwag na. Kapag nahulog iyon at umulan sa loob, babagsak ang buong giid ng gusli. Ganon talagang nangyayari. Taon at taon ng pagkaabandono. Mga lumang kabinete ba ito? Hindi ko alam. Hindi, parang imbakan lang. Tingnan natin ang attic. May banyo rin daw dito kung tama ang nakita ko. Oo, medyo kakaiba ito, pero papasok ako. May hagdan paakyat papunta sa banyo. Oo nga, banyo lang naman ito. Ang kakaiba dito ay literal na may hagdan ng banyo papunta sa attic. At narito ang bathtub. Ang weird, hindi ba? Bakit ganon? Minsan talaga kakaiba ang mga Italianong bahay. Literal na ang pinto ay nagbubukas sa itaas mismo ng bathtub. May mga butas na ang bubong. Nasisira na ito. May mga butas kung saan-saan. At sa tingin ko ito ang tangke ng tubig para magkaroon ng water pressure. Oo, water tank nga. Napakaastig makita ng ganitong lumang attic. Makikita mo rito ang mga arko na nakikita rin natin sa ibaba. Sa tingin ko kung dito tayo tatayo, medyo ligtas naman. Napaka-cool na lugar. Napakaraming kahangahangang bagay ang naiwan dito. Gustong-gusto kong makita ito. Muli, tulad ng karamihan sa mga lugar sa Italia, isa na namang espesyal na karanasan. Salamat kaibigan ko sa pagsama ako. Mag-like, mag-subscribe, at mag-iwan ng magandang komento. Sana'y nasiyahan kayo sa ating exploration. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang adventures na tulad nito at i-click ang notification bell para updated ka sa bawat bagong video. Siyempre, i-like at i-share na rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli nating pagtuklas.